Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 16 to 30. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Sa baba ng video, pakacheck na lang. General reading tayo. Leo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad. Pasok mo ang sarili mo. Kung hindi ko naman nakuha ngayon, ay maaring next time makuha ko. Binabasa ko naman yung mga comments nyo, pati yung pangalan nyo binabasa ko. Ay, wag to ah. Wag yan. Kasi ang dami niyan. Pero tingnan pa rin natin. You will receive a gift o may mga hihintayin ka na padala or order. O yan, di ba? Package or ikaw ang bibigay ha. You will receive a gift or ikaw ang bibigay or maghihintay ka ng mga letter, package, news, something. And also, merong mga inaalalang bagay-bagay o sitwasyon na maaaring walang katuturan or may mga ginagawa ka na pointless, no? So, ibig sabihin, mag-focus ka to a red flag, lalo na when it comes sa sarili mo rin, mag-focus ka rin sa red flag sa sarili mo. Or sa ibang tao. Ang ganda, oh. Leo. May something. May something. Leo in September 16 to 30 universe. Bigyan mo kami ng 3. Hala, may ahas ka. May betrayal ah. May mga tukso, mangloloko, manggiling lang, ahas, magsisinungaling, ganyan. Ingat ka. Yan, may mga sitwasyon. Pwede rin sa sarili mo, if you have a bad habit. Diba? O kaya yung, kung ano man yung hindi nakaka-good para sa'yo, para you're being stuck or trapped sa sitwasyon na yun. Siyempre, the good luck is coming by the 16 na ano, ibig sabihin, may darating na magandang mangyayari in life. Family sorrow, pwedeng related sa family sorrow, pwedeng matatapos na ito, or may mga lungkot na mararamdaman when it comes to a family, o may mga pinagdadaanan, ano. Romance, celebration, and party, magkakaroon ng mga parties, event, celebration, kung ano man yan. Pwedeng for a good luck, pwedeng sa family situation, or may mga success situation happen, mapalitan ng lucky, ibig sabihin, di ba? A sincere wish will be granted. Kung sincere ka, wag kang, kung titingnan ko dito ha, you need to take it action. Don't be trapped, don't be stuck, action. Kung sincere ka talaga, the luck is in your side. Sinasabi dito. At iyan ay kakaselebrate mo. Di ba? Temporary problem or ano man yung ano may mga wish mo na talagang kapag gusto mo talaga at healing mo yun. Huwag ka lang maghintay, huwag ka lang mag-manifest. Actionan mo siya. No? Kung ito is related to a family, kung saan siya related, actionan mo siya. Temporary problem. May mga isipin, mga pag-aalinlangan o mga worrying, doubt situation na pansamantala, no? Pwedeng sa the family, ganyan, maaaring may mga situation na kahit small things na, halimbawa ay yung nanay ko, yung kapatid ko or something, someone in family, halimbawa lang to may problema with sa papers, yan, may mga temporary problem na kailangang solusyonan, di ba? O kulang sa pera, o galang solusyonan, pansamantala lang yon, di ba? Example ko lang yon. Someone you know is undependable and insincere. Pwedeng ikaw rin ito, no? Kasi nahandito siya. Pwedeng a part of the family or karelasyon is undependable and insincere siya in a situation. Maaring ganun. Or ikaw rin is maaring sincere ka pero nagkakaroon ng katamaran. Pwedeng ganun. Or nagkakaroon ng lack of idea at lack of focus or any situation. So, buhay mo yan, no? Ipasok mo yung sarili mo. Pero the luck is in your side. Ibinibigay na sa'yo. Oy, negotiation, magkakaroon or may taong kukonek sa'yo, magkakaroon ng dealing, partnership, collaboration, ganyan. Or pakikipag-usap, ano? Makaka-receive, oo, meron.
Or pwede rin ito sa US without 36 kasi is may mga ipo-forward ka na plano. Yan, may mga dapat i-progress or you need to progress or actions din ito. Keep moving to reach your goal. Sinasabi rin dito, sa nakita ko dito. Kung may mga desire, tulad ng sabi kanina, is ganun din. Pero iba sa inyo, may mga negotiation, pipirmahan, susulatan, partnership, may mag-share ng goal sa'yo, may hihingi ng tulong sa'yo, kung ano yan, may mga collaboration. And meron tayong house, pero tayong family. Ibig sabihin is also this an emotional. Handle yung very careful ka when it comes to your loved ones or when it comes to your family. Sa nakikita ko, you always take care sa kanila na kailangan safe ang kanilang bahay, safe sila, maganda yung kanilang pangangatawan, yung health nila is okay, ganyan. Also, this is the beginning to success at magkakaroon ng changes sa iba sa inyo, no? Or handle din yung protecting also. Protecting when it comes to your family, to your loved ones, or also protecting to finances din, ano? Ipapasok ko na si finances dito. Andun yung sitwasyon din na maaring nag-thinking ka o nag-i-illusion ka related to a house. Maaring gusto mo bumili ng house, magpagawa ng house, magpagawa ng apartment para sa nandun yung pangarap mo when it comes to your family, no? Ang nakikita ko sa iyo dito. Kailangan sinasabi dito sa sitwasyon na to is be inspired, start to inspired, start to take it action and manindigan ka at makakamit mo yung bagay na yun. Accident, mag-ingat ka, ikaw or someone, kasi nandiyan si family or related sa iyo to, no? Yan, magkakaroon ng mga aksidente na hindi mo aasahan. Maaring ito is biglaan, kung saan aspeto ng buhay mo na ito. Maaring may mga malaki man o maliit yan. Pwedeng may magkakasakit, pwedeng may madadapa, pwedeng masusugatan, or may mababasag na baso, or mahuhulog na plato, o kaya naman is may mga mau-hospital, doktor, confine, paralyzed, kung ano man sitwasyon, or any accident, basta mag-ingat kayo when it comes to accident. Also, accidents also in negotiation. So, pakipag-ingat ka sa pakipag-dealing or pakipag-partnership with someone din sa nakikita ko dito. Pwedeng iyon is isa rin yun sa ika-accident or ika-bad sumo or bad sa nakikita ko dito. And also, pwede rin siya sa family mo kasi nandito rin si family. O kaya kung bibili ka ng bahay o magpapagawa ka ng bahay, you need to be very careful din sa nakikita ko dito. Kasi pwedeng mauwi siya sa hindi magandang pakikipag-usap or maloko ka. Ganun din sa mga related to money, no, mag-ingat ka pa rin. Yan, may mga something unexpected ito, no, sa nakita ko sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy. Ay, dami yo, sorry ba? Sorry ba, dami yo. Manay ka. Dami. Energy ni Leo. Energy po ni Leo, 16 to 30. Ano ba yun? Ano ba yun? Seryoso si Mami. Energy po ni Leo, September 16 to 20. Ano ba yan? September 16 to 20. Ano yung dami yo? Ano po ito? Energy ni Leo? Oh, okay. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito. Aba, mukha, oy, 10-10, no? 10 and 10. Ganda. Okay, ang energy mo, magiging masaya ka, 16 to 30. Ibig sabihin, mas more ka magiging, responsible when it comes sa sarili mo. Pwede siya sa business, pwede siya sa pera. Mas more ka magiging practical. Alam ko naman na marami sa inyo na Leo na kasi magiging responsible ka this time, magkakaroon ng ano tawag dito? Magkakaroon ng pagsasayos or may mga ayusin ka this time kasi you're starting a new beginning in life. Ibig sabihin, may mga matatapos,
na mga problema. Yan, nasa side ko na yan. By September, sabi ko sa inyo, di ba, medyo gagaang na siya. Baka by October, magiging very good na siya. Kasi, mag-i-start ka na maari ngayon sa iba sa inyo na magiging more on practical ka na. Starting and you beginning in life, tatapusin mo yung mga dapat hindi na kinakailangan, ilalat mo yun din. And then also, magkakaroon na pagsasaayos at magpo-focus ka sa iyong mga kahilingan sa buhay. Yun na nakikita ko sa iyo dito. There's a new beginning or may mga wish come true na makakamit or kakamtin mo na ito. Ganyan. May mga bagay na inuumpisahan mo na, tatapusin mo na siya. Yan, tuloy-tuloy na hanggang tatapusin mo siya. And then also, happy yung energy na nakikita ko sa iyo. Very nurturing. Pag-aalaga. Ang nakikita ko, siguro iba sa inyo, alagaan nyo talaga yung sarili nyo rin. No? Also related din kasi sa family. Andun din yung family related. Sa nakikita ko dito. More on practicality and responsible. Dito. Yun ang energy na nakikita ko sa iyo, Magti-think advantage ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iba sa inyo, breadwinner. No? Ano po ang parating kay Leo, universe? Parating kay Leo. 16. Ay, sandali lang, wag to. Diba? Sinabi ko talaga wag to. Lumutulas kasi siya. Nanguna na no? Parating kay Leo, universe. September 16 to 30. Ano yun, universe? Parating sa iyo. May tao ko connect sa iyo. Or ikaw ang ko-connect. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring ito is related to a money? O kaya naman ang parating sa iyo, merong isang sitwasyon na hindi mo inaasahan na pwedeng mong ikashock or pwedeng may mga revelation ka na malalaman or sa iba is expect the unexpected to. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon na hindi mo aasahan. Also, parating din sa'yo pagkainit, pagkabagot, ganyan. May mga sitwasyon na mag-aalangan ka, pwedeng tamarin ka rin, ganyan. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng, may pagpapabaya, no? Ako nakikita sa'yo. Siguro, kumbaga nahandito ka na sa, magiging responsible ka na sa sitwasyon mo no? Siguro, mahata ka pa rin na nakaraan. Kumbaga, sabi mo mag-iipon ka na ng pera pero hindi pa pala. Halimbawa lang yun, mga ganang sitwasyon. Parating sa'yo, may parating din na pera sa'yo. Pero hindi siya ganun kalaki. Sa nakikita ko dito, pwedeng yung sahod mo lang talaga. Ganyan. Kasi nagiging, iba sa inyo kasi medyo pasaway. Sa nakita ko dito, medyo pabaya din sa nakikita ko. And then also parating, iba sa inyo may mga business, malaki o maliit yan. May business ako nakikita sa'yo. May mga idea ka daw na gagawin. May mga sitwasyon daw na maghahanap ka ng solusyon or sisiyasatin mo. Ganyan. May mga sitwasyon na magiging urong-sulong ang actions mo. Ganyan. Sa nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo, mag-isolate kayo? Mag-isolate kayo sa sarili niyo? Stagnant ka, no? Ay, biglaan to, Matatrap at mahista ka talaga. Or someone, family, ganyan. May mga tao, parang tayo sa'yo, may mga tao na connected sa'yo, na may masamang pakay sa'yo. Or may dark thoughts siya sa'yo, sa nakikita ko dito. Pwedeng close relationship, kasamahan sa trabaho, pwedeng family or karelasyon. Ito, no, sa iba sa inyo. May tao makasarili at sakim,
Yun din ang parating. Maging responsable ka ha. Ngayon, kung gusto mo talaga ng na makamit yung wish come true mo sa buhay mo. This is the time to start and you begin in life. Put some effort. Sinasabi dito. May naninigarilyo? May taong naninigarilyo. Ako nakikita. May naninigarilyo nga. May tao dito na gusto bumalik pero kinakabahan siya? Or gusto niyang magsalita pero natatakot siya? Yun ang nakikita ko dito. Iba sa inyo, may part sa buhay niya na nagbubulag-bulagan kayo. Ewan ko kung bakit. Yun ang iba sa inyo ha. Ano dapat iwasan? Iba na sa inyo may mga marirealize ka na situation from the past, ganyan. Pwedeng may mamimiss ka o may mga maaalala ka na mga taong sa nakaraan sa iba sa inyo. And then also dito, may taong immature dito. May taong immature. Sana hindi ikaw yun. Dapat iwasan. Tama naman. Okay, iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung mapanghinaan tayo ng loob. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, lack of clarity, or syempre low of vitality, lakas, mapanghinaan ng lakas. So, iwasan mo yung hindi mo hanapin yung sitwasyon na ikasisiya mo o yung ikaka-fulfill mo sa buhay mo. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Ano ba talaga yung kahilingan na parang may kulang sa buhay mo? And then mag-focus ka dun. Mag-try ka ng new path, mag-change ka ng decision, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na nakapagbibigay ng disappointment sa'yo. Or iwasan mo sa sarili mo yung mga makakapag-disappointment na hindi magandang outcome sa'yo. Ano ba itong mga anak ko? Kumbaga, nasa sa'yo rin kasi yung action na to, no? Sa nakikita ko dito. Ikaw rin na mag-a-action to change your destiny dito. To shine again. Ang sinasabi dito. Siyempre, huwag ka mawala ng pag-asa. Yan ang sinasabi dito. Huwag ka mawala ng pag-asa. Explore ka lang na explore. Try ka lang na try. No? Yung false impression, iwasan mo rin. Yung hindi ka ma-enlighten or yung hindi mo i-recover yung mga dapat i-recover. Huwag ka rin mag-iisip ng negativity dito sa sitwasyon. Ano yun? Love. Nag-a-alarm. Ano po ibig sabihin, universe? Ano po to? Ano ibig sabihin? Aba, may someone, may something. Okay, when it comes sa love, sa mga single, may tao ditong gusto ka, oh. May tao, kaya so, parang, iniisip ka niya, maring dalawa sa iba, no? Dalawa? Oo. Dalawa or tatlo pala sa iba. Pwedeng isa dito pass. Ay, yung nakaraan.
Okay, sa mga single dyan, meron parating sa'yo. Kaso, ang hindi ko lang maintindihan, maaring alam mo siya, nararamdaman mo, maaring nabivision mo ito kung sino tong tao na to sa nakikita ko dito. Kasi, maaring nagkakaroon kayo ng connection nito. Or, kumo-connect siya sa'yo, pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Kaso, ano, secret love? May secret love? May secret love daw. Pwede ikaw yung may secret love or siya yung may secret love sa'yo. May taong may secret love sa'yo. Kilala mo siya eh. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng pagli-let go. Pero, dito sa sitwasyon na ito, gusto niya ng hindi yung union or gusto niya ng may partnership eh. Hindi ko alam in what way yung partnership na to. Or maybe there's a love. Pwedeng may partnership kayo related to a money. Or a business. Or something related to a coin. No? Yun ang sinasabi dito. Maaring may mga gano'n na sitwasyon. Pero may lihim eh. Ako nakikita. Pwedeng may lihim ka or may lihim siya. Nagkaroon ng lihim. Pero naaalala ka nitong tao na to. May tinago siya sa'yo or may tinatago siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, is mas bata ata yung iba dito. Pwedeng mas bata ka, no? Pwedeng yung karelasyon mo is, pwedeng a boss, a leader, or a controller. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng controller siya, minamanipulate ka niya, o kinokontrol ka niya, or sa iba naman dito, may pagka-leadership or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito sa love na to, handin yung pagpapahalaga, no? Handin yung iniisip ng tao na ito or ikaw ito, yung future. Yun na nakikita ko. Nag-iisip na siya ng future. Or ikaw ang nag-iisip ng future. Pinag-iisipan niya na ganito, kailangan mag-save ng money, ganito, ganyan, ganon, ganyan. Yun ang nakikita ko dito sa situation. Anak, dito be. At hindi tayo matatapos. Natawag tayo ng alarm sa baba. Tingnan natin yung money mo. Kamusta po yung money? Ni Leo. Okay, what comes sa money mo is, andito ka na sa no? Maybe, dito sa nakuha kong energy, nag-a-action siya. Nagiging aware ka na ngayon sa money mo. Tulad ng sa energy mo, yan. Nagiging aware ka na, you're starting fresh. Sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, andito na yung, merong achievement ako nakikita, hindi siya malaki, pero you will achieve small, little, something, little goal, achievement, parang ganon. Yun. O sa iba sa inyo is, maaring yung yun naging cause o magiging cause sa small achievement na yun na magiging cause yun para mag-start ka ng new beginning in life or start fresh in life. Yung nahandito ka na sa sitwasyon na take it action, handin yung motivation mo, nagmo-move forward ka at saka nagiging aware ka na this time sa pera mo. Yun na nakita. Parang nag-iisip ka na. Nag-iisipan mo na hindi to pwede. Ganito lang. May ganun na. Nagkakaroon ka na ng pag-iisip. Pag-iisip eh. Parang hindi ka nag-iisip na. Nag-iisip ka naman noong nakaraan. Pero more on awareness ka ngayon. May mga bagay na nilet ko mo o kaya nag-change ka na ng decision mo. Hindi ka na tulad ng dati. Ganyan. Nagiging ka na, responsible ka na talaga. Diba? Ano pa pwede ko malaman ko? Mag-advise na lang tayo. Advice niyo po kay Leo. Diba? Kasi marami na naman siya. Diba? Uy, magician,
Okay, when it comes sa advice. Sa advice sa'yo, sabi dito is, huwag kang ma-disconnect sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng miracle, ganyan, or magkaroon ng magandang kalalabasan, no? You need to disconnect. Sinasabi na din dito na magkaroon ka ng paghihigpit o maghigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi nandito si Magician. May mga sitwasyon na kailangan mong mag-move forward, you need to accept, huwag kang mag-isolate, and then, huwag ka nang magsisi or huwag mo nang hayaan mo na yung mga nakaraan na situation. Alam ko na mapas is pas sa'yo sa nakita ko to, pero huwag mo nang balikan. And kinakailangan sa'yo is, you need mong i-recover yung mga dapat i-recover. Take it action, be creative, use your intuition, use your wisdom or karunungan or katalinuhan. And be creative. And then also, kung kailangan may mga bagay na kailangan masterin mo, start a new beginning in life. Yun ang sinasabi dito. Finding peace also, no? You need to find peace and move on. Nakaka-move on ka na naman sa nakikita ko dito. Kasi nakikita ko sa iba sa inyo, yung mga bagay na withdraw mo na, inalis mo na, ganyan. Pero may loneliness pa rin ako nakikita sa iyo. Or maybe someone, pero iba dito medyo may kulungkot ako na nakikita sa inyo or someone manifesting, no? Sa iba sa inyo. Yun, confident lang sabi dito. You need to come and take a risk, jump to your passion, and be adventurous and explore yourself. Arigato namaste, God bless.